Hello, welcome to Unicorn Princess Tarot. So, ito yung ating collective love reading. Collective to, wala tayong specific zodiac sign. Ang importante yung reading kung makarelate ka, makaresonate ka, maaaring ang reading na ito ay para sa'yo. Kung hindi, okay lang yon. May next readings pa naman tayo. Be sure na subscribe ka sa ating channel and hit the notification bell. And by the way guys, I do have Facebook page kung gusto mo magpa-personal reading, Madam P. TikTok Shop Unipree. Dito ka makaka-avail ng mga products na available sa amin. And then, email is virgophilippines@gmail.com. Mas ma-advise ko kung mag-i-inquire ka regarding the reading is dun sa Facebook page kasi may admin ako na mag-a-assist para sa'yo na doon mas active, ano. And then, please do support my band which is yung Sibol, bandang Sibol. Ayan, yan yung aming Facebook page and then YouTube channel, Madam PTV. Dito namin ina-upload yung mga kantang ginagawa namin. By the way, vocalist ako niya, no? Vocalist ako ng bandang iyan. So, sana masuportahan nyo kami. And meron akong raffle, guys, worth 4,500. Yung pinaka-reading na mapapanalunan dito. Like and follow Sibol page. Yun nga, yung search bandang Sibol. Pag di mo ma-search, lagay mo pa ng Madam P sa dulo kasi nilalagay namin yun sa mga hashtag. And then, like and comment mo sa aming featured video, Buntong Hininga. Yung caption niya is Buntong Hininga by Sibol. Ang i-comment mo, yung favorite part mo ng lyrics, tapos hashtag Sibol sa kalam. And don't forget na i-follow mo yung pinaka-page and share the video. Pag nagawa mo lahat yon, pasok ka or kasama ka sa gagawing raffle on July 20, 8 o'clock p.m. Philippine time. At ang mapapanalunan is astrological transit, love, and career reading. So, yung tatlong yan ang i-discuss dun sa pinaka-reading. And that is worth 4,500 kung i-avail siya sa amin. So, napaka-gandang time ito, no? Opportunity para sa iba na hindi nakakatry pang magpa-reading sa akin or out of the budget yung kanilang yung pagpapareading. So, magandang matry mo sumali sa raffle. Malay mo ikaw yung mabigyan natin ng chance na makapagpa-reading sa akin. So, simulan na natin. What do we have here for the sign of collectives? Collectives, wala tayong specific zodiac sign, guys, ha? Pwede magkapalit-palit ang roles. Depende sa nangyayari sa'yo. King of Cups. Okay, this is your main energy. You are the King of Cups. The Eight of Swords is here. The Lovers. Yung iba sa inyo, you might be the person na parang you are stuck in this situation, relationship. Pero dito sa relasyon na to, by the way, pasensyahan mo na kung gumagalaw-galaw yung aking phone, no? Kung saan ako nagre-record. Hindi maiwasan nadadali po yung aking pinaka-stand na nakapatong lang dito sa table. So, nakikita natin dito with the King of Cups, the Eight of Swords, the Lovers, and the Judgment. You could be stuck in a relationship na dito sa relasyon na to, pwedeng marami ka na natutunan and you feel like stuck dito sa relasyon. The Lovers and the Judgment, kumbaga nandun yung dito, it's like a karmic relationship actually para sa akin. Lalo na maybe there's this part of you na hindi mo mapigilang hindi maging immature at times kasi itong person na kakonect mo, nakikitaan mo ng immaturity. Though you are the King of Cups, nakikita natin mature ka naman emotionally, pero yung person mo could be, wala kang choice kundi pantayan kung ano yung level ng utak niya, anong meron siya, kung anong klaseng tao siya. Parang hindi mo mapigilan na hindi maging balance dito sa taong to. Kasi pag hindi kayo magmamatch and at the same time, hindi kayo magkakasundo. So, part of you is napipilitan maging immature kasi no choice yung partner mo is immature. Parang ganun. Nakakita tayo ng immaturity dyan. And sometimes, ito yung nagdudulot ng problem. Not only sa kanya and sa'yo din. No, yung ka-immature na yan. And also, sa pinaka-relasyon. Kasi of course, hindi siya balance kumbaga, napipilitan ka lang balansehin siya. And there are a lot of you na pwedeng may mga dapat kang unahin or ayusin na bagay na nangangailangan ng maturity mo. Pero hindi mo nga hindi mo nga mapigilan na hindi maging immature dahil dito sa person na nakakonect mo. And
I feel like part of this is your fault, of course, kasi may choice ka naman na maging mature, pero mas pinipili mo na rin maging immature para lang maging maayos yung relasyon ninyo. Okay? So, who is this person that you're dealing with? Pag hindi ka nakaka-relate, guys, huwag mong pilitin. Kunin mo na lang yung pumunta ka na lang sa pinaka-channel and then check mo yung other videos. Maaaring nandun yung reading para sa'yo. Okay? Or check the other channels namin. Especially, we do have a Virgo channel, Water Sign channel, and Water Sign Philippines. Ayan, check mo na lang Libra Philippines. I-follow ko yung mga ibang channels sa susunod. Pag medyo nagkaroon ako ng free time, I'm planning to create channels sa mga signs, no? And you do have the Moon and Justice card. Yeah. Kung may kita mo dito sa picture na to, it's like the Justice card is like batang pinapalo. Which is, yung energy nito is dahil nagkaroon ng pagkakamali. And Justice card is also a card na nagpapakita ng marriage. So, maybe you are committed dito sa person na ito. But of course, LGBTQIA+, welcome sa reading na ito. Pero nandun yung commitment ninyo na pwedeng yung iba medyo to the point na may marriage dito. But, nakukuha natin na parang itong marriage nito naging palo sa'yo eh. Parang nagising ka sa katotohanan. And then Temperance is like this person, as much as possible, hinahabaan niya yung pasensya niya pagdating sa'yo. The Moon, I feel like this person hindi kanya totally pinagkakatiwalaan. And yeah, it's like a karmic person para sa'yo. Marami kang lesson na matututunan sa kanya. Ano yung mga emotions ninyo sa isa't isa? Okay, nahulog yung card, guys. Wait lang, pupulutin ko lang. Knight of Swords, the Page of Swords, yeah. Yung iba sa inyo, alam mo naman kung ikaw yung immature talaga dito na hindi mo na, hindi dahil sa taong to. Kumbaga literal lang na immature ka dahil yung pigilan. Maybe sa relation ninyo, ang hirap maging mature. Pwedeng ganun. But anyway, wait lang. Ayusin ko yung camera. Okay, I'm back. So, sa nakikita natin dito with the Knight of Swords and the Page of Swords, yung iba sa inyo, pagdating sa emosyon mo dito sa taong to, masyado kang nagmadali. Kumbaga, nagpadalos-dalos pagdating sa relasyon. Now, maybe with the Emperor, gusto mong makabuo ng something agad, and then, I don't know, yung iba, this could be a relationship na masyadong, I feel like, I don't know, yung energy kasi is pwedeng nabuntis agad, or nabuntis mo agad siya, or what. So, nagkaroon ng mga rush decision. Kung hindi ka nakaka-relate sa part na yun, huwag mong kunin yung part na yun. Okay? So, emotions ng person na ito para sa'yo. Seven of Swords, Seven of Wands and the King of Swords. I will tell you the truth. I don't see any love dito sa relasyon. Doon na tayo sa totoo. Wala tayong love na nakukuha dito. Ang mas nakukuha ko, ang meron dito sa relasyon na to is nandun yung responsibility, no? Especially kung may child na involved. Na parang kailangan nating maging responsable pagdating sa usaping ito. Kasi may anak na tayo. Kailangan nating, kaya nga may may energy dito na pag-stuck. Pero I don't find na yung connection na ito is okay. Mas nakukuha ko na yung connection na ito ay dapat i-cut off.
hindi ko alam kung sino sa inyo yung tinatry ayusin ang bawat isa. Like, for example, if yung person na ito ay siya yung immature, ikaw yung tinatry mong ayusin itong taong to. Pero alam mo yun, yung parang may part dito sa relasyon na to na hindi dapat gawin yun kasi yung pag-aayos, dapat gagawin nyo sa sarili. Kung talagang gusto niya maging maayos, kahit hindi mo sabihin sa kanya, magpapakatino siya, magpapakaayos siya, magpapakamature siya. And then the other way around, kung ikaw naman yung immature dito, and then yung person na to is trying to control you, nasa sayo yun kung gusto mo baguhin yung sarili mo. No, hindi dahil inutusan ka. Sinabihan ka na dapat ayusin mo yung sarili mo, dapat maging mature ka na. Okay? So, I feel like yung relasyon is hindi siya nag-work out because of that. Kasi, parang ang energy is parang kang, for example, ikaw ito na nag-aayos sa taong to, parang kang nag-asawa ng ng anak or bata din, parang ganun, parang ikaw pa yung mag-aayos sa kanya, parang nag-ampo ng isa pang anak, parang ganun, and you know, it's hard kasi sa halip na makatulong mo, partnership kayo, magkarelasyon kayo, dapat partner kayo, na pangyayari niya para kayo, parang naging, parang kang ikaw lang ang tumatayong guidance o nagbibigay ng guidance dito sa taong to. Ito pa ang bigat, diba? So, what will happen in the near future for the both of you? Queen of Pentacles, Page of Wands, Four of Wands, Queen of Cups, Seven of Cups. I will tell you the truth ulit. Yung iba dyan, nakikinig lang dito, pero, oo, nakaka-relate. Pero I don't see you I don't see that you are doing something dito sa connection na to. Nakikinig ka lang kasi nakaka-relate ka, pero part of you is wala naman ako magagawa. Gano'n naman na talaga, diba? Parang you're still teaching this person how to behave in the near future. Gano'n pa rin yung energy, may immaturity. Nandun yung openness mo sa kanya para sabihin sa kanya na dapat ganito, ganyan. Na okay, sinasabi mo sa taong ito yon, pero nandun ba sa pumasok ba sa utak niya at sabi niya sa sarili niya na gagawin niya, oo nga, tama ka, gagawin ko ngayon. Or pumasok sa tenga niya, lumabas lang din sa kabila. Kasi I feel like the pattern will be the same in the near future. Na dun yung, ayan ka na naman, magsasabi ka na naman sa kanya, mapapagod ka lang kakasabi kasi itong person ito wala naman siya ginagawa regarding that. And I feel like yung connection is masyado talagang matibay with the Four of Wands. I can see marriage, literally. And then with the Queen of Cups, nakikita natin ito na marriage na may emotion naman. Hindi naman sabihin mong marriage or relasyon na walang emotion. Meron namang emotion. Hindi ko naman sinabing hindi mo mahal yung tao. But with the Seven of Cups, nandun yung mas marami ka pa sanang choices. In the near future, in the past, meron din ka namang mga choices na mas maayos sana dito. It's just that pinipili mo na lang yung tao kasi wala ka na rin naman magagawa kasi kasal ka na dito sa taong to. So, I feel like yung pattern will be always the same in the near future for the both of you. Wala, matibay yung relasyon, strength card is here. Pero, nandun yung ang bigat masyado. Ang daming responsibilidad, ang daming obligasyon, tapos pabigat palalo tong taong to sa'yo. Okay? And I feel like there's a new beginning para sa'yo, and this is a new beginning na may kinalaman sa goals mo, gusto mong mangyari sa buhay mo, pangarap mo. And this is something that you will be proud of in the near future, like pwedeng ma-share mo sa mga friends mo, or maybe sa social media yung bagay na may kinalaman dito. Okay, yun lang. Wala ko nakikitang, ikaw na bahala dito kasi wala naman ako nakikitang advice or what. Ikaw na makakapagsabi gusto mo naman yung relationship, but of course, kasama na dyan sa relasyon na yan na talagang medyo mahirapan or mabibigatan ka talaga sa relasyon. Kasi ganyan yung napili mong partner sa buhay mo. Marami pa namang choices na iba, pero siya pa rin ang pinili mo. Okay? Part of you is naging mature na rin sa part na yon. Okay? Pero wala na tayong magagawa. Parang kahit anong kurot mo dyan or anong gawin mong pag-intindi dyan sa taong yan, ganun at ganun na talaga siya. Okay? So, thank you for watching. I love you all and bye-bye.